Ang San Miguel Beermen nga ba ay posible nang i-trade itong si Andreas Cahilig dito sa Blackwater Bossing. Isa yan dito sa mga posibilidad, lalo na at nag-gear up na o naghahanda na itong SMP para dito sa mga darating pa nila na laban dito sa Philippine Cup. Sa ngayon kasi, mukhang gusto ng San Miguel Beer na siguraduhin na magiging mas malakas yung kanilang roster at ang magiging kapalit nitong si Andreas Cahilig ay itong si Christian David o kaya naman si Justin Chua. Malamang dun sa dalawa si Justin Chua ang ibigay ng Blackwater pero okay na rin yan para dito sa San Miguel. Mukhang ang magiging rotation kung sakasakali na aprobahan ng PBA ang trade ay ito ng si JM Calma at si Junmar Fajardo sa sentro, samantala naman itong si Justin Chua, Rodney Brondial at Mo Tautuba naman sa power forward. Pwede rin na si Tautuba o kaya si Chua ay maging center nitong San Miguel Beermen. Mas lalaki lineup ng San Miguel kung makuha nila si Chua dahil ito'y more of an inside player kaysa kay Cahilig. Kaya nababagay dito kay Coach Leo Austria na kunin ang nasabing player. Kung sakasakali nga na matuloy ang nabanggit na transaksyon, hindi naman magkakaroon ng problema sa playing time dahil sanay naman itong si Justin Chua bilang bench player na limited minutes lang talaga. Basta 100% ibibigay niyan kapag pinasok sa court. Ito namang si Andreas Cahilig, sigurado malaki din ang maiitulong niyan para naman dito sa Blackwater Bossing kapag siya ay napunta dyan. Dahil ito isa lang solid defensive player at magaling din ito sa 3-point scoring. Makatutulong yan dito sa iba pang mga players ni Coach Jeffrey Cariaso. Kaya ito ay talagang matatawag natin na isang balanse na trade kung mangyari. Ang Barangay Ginebra naman daw ay pinag-iisipang mabuti kung makikipag-trade sila dito sa Converge Fiber Xers. At ang isa doon sa mga tinitignan daw nila kung pwedeng makuha ay itong si Alex Stockton o kaya itong si Shawnee Winston. Nangangailangan kasi ng isa pang scorer itong sa koponan ni Coach Tim Cone at itong ang dalawang yan, isa dyan ang pwede talaga na babagay. Ito sa Barangay Ginebra. Itong si Alex Stockton baka yan ang makuha ng Barangay Ginebra pero kinakailangan siyempre matindi-tindi rin yung ibibigay nilang kapalit. Baka ang hilingin ng Converge Fiber Xers ay itong si Jeremiah Gray at baka samahan pa ng first round draft pick ng Barangay Ginebra yan. Kung ano pa man, kung ikaw ang Ginebra, kinakailangan siguro na gawin mo na ang lahat para masiguro na matutuloy yung nabanggit na trade dahil kinakailangan talaga ng additional na tinatawag na lakas ng Barangay Ginebra, yung dagdag puwersa dahil medyo delikado yung standings sila ngayon na 1-3. Nangyari na yun dati, kaya lang yan ay nung ang tagal na 2018 pa at si Carlos Garcia pa yung import nila. Ngayon, hindi sila pwedeng magpalit ng import dahil Philippine Cup ito. Kaya kinakailangan talaga na kung yung mga current lineup ng Ginebra hindi epektibo, baka dapat na silang kumuha ng panibago katulad nga nitong si Alex Stockton na pwedeng maging take charge guy talaga nitong Barangay Ginebra. Ngayon, kay Coach Delta Pineda na lang yan ang Converge kung siya ay papayag na matrade ang nabanggit na player. Dahil hindi naman yan basta-basta papayagan lang ni Coach Delta Pineda na mawala sa kanyang roster dahil syempre maganda na tinatakbo rin ngayon nitong Converge Fiber Xers. Ngayon kung ikaw naman ang Barangay Ginebra, hindi lang dapat dito sa Converge ka tumingin kung hindi maski na doon pa sa ibang teams para pwede kang magkaroon ng additional na mga player. Sinabi ni Coach Yeng Yao na makabubuti raw dito sa PBA itong Titan Ultra kahit sunod-sunod na yung talo nila. Dahil nakikita naman natin na lumalaban talaga at hindi ito yung masasabi na dependent lamang dito sa SMC. Medyo breaks of the game nga nangyari nung laban nila sa ROS kung saan lamang nga sila nung dulo kaya lang nag-foul nung 4-point shot itong si Joshua Monson at na-shoot naman lahat nitong si Anton Asistio. Ngayon naman kung ikaw itong Reynolds yan, kaya nila sinabing mabuti sa PBA yan dahil itong Titan Ultra ay isang independent team at ibig nitong sabihin ay hindi siya farm team nitong SMC o MVP group. Kaya ngayon maganda ang kalalabasan nito pagdating dito sa kanilang roster dahil ibig niyan sabihin na ito talaga ilalaban at gagawin ang lahat para manalo parang Rain or Shine, Converge at Phoenix. At sabi ni Coach Yeng Yao mabuti yan para dito sa PBA
lalo na at naghahanap yung mga fans ng tinatawag na mga independent teams talaga para naman ma-break na yung monopoly ng SMC at MVP Group pagdating sa mga kampyonato dito sa liga. At ayon dito kay Coach Yeng, kahit na medyo nag-i-struggle ngayon itong Titan Ultra, sa bandang huli makababawi rin yan at makakaroon sila ng magandang laro dahil syempre kinakailangan nilang ipakita rin na sila talaga ay solid na lineup. Kaya nga kung yan ay mangyayari, medyo magiging mabigat ito para dito sa ibang mga teams dahil mukhang seryoso nga itong Titan Ultra dito sa gagawin nila na build up to sa kanilang roster. At hindi naman tayo magugulat talaga kung magkaroon ng mas magandang resulta pa yung mga games ng Titan Ultra kung kukuha sila ng mga panibagong mga players na may dadagdag dito sa lineup. Lalo na at mukhang determinado rin itong si Coach Jana Del Cardel na manalo. At ang huli nating balita ngayon, mukhang itong si Will Gosum ng Phoenix Fuel Masters ay inaabangan na talaga ni Coach Willie Wilson na maglaro para sa kanila. At maraming naniniwala na kahit hindi pa naglalaro sa Phoenix, marami ng mga teams ang magkaka-interes na makuha ang serbisyo nito. Dahil si Will Gosum ay dating NCAA MVP at masasabi natin na siya talaga ngayon yung kinokonsidera na isa doon sa mga magagaling na mga prospects dito sa PBA. Kung sakasakali na mapunta si Gosum dito nga sa Phoenix at maglaro na talaga. At syempre, yan yung draft pick ng Phoenix. Sa kanila talaga maglalaro yan unless i-trade ng Fuel Masters. So, ibig nitong sabihin, lalong lalaki yung frontcourt nitong Fuel Masters kapag natagdag na dyan itong si Will Gosum. At yan naman talaga ang inaabangan. At sinabi na ni Coach Willie Wilson off-season pa na naghahanap talaga ng mga center at power forward itong Fuel Masters na maisasama dito sa roster nila. Dahil yan talaga ang kulang dito sa kanilang koponan ngayon. Kaya mukhang maganda talaga ang kalalabasan nito sa Phoenix kapag nag-suit up na itong si Will Gosum. Tinatapos lang niya ang commitment niya dito sa MPBL at pagkatapos niya ay maglalaro na to dito sa Phoenix. Kaya nga ngayon, masasabi natin talaga na yung mga early struggles ng Phoenix, mawawala yan kapag nandiyan na itong si Will Gosum. At yan ngayon yung tinatawag natin na magiging magandang bagay para dito sa Fuel Masters. Kinakailangan lamang nila masiguro na magiging ready na sila dahil siguradong hihigpitan ng ibang mga teams yung depensa nila dito sa Phoenix, lalo na at nakita na natin kung gaano maglaro itong si Will Gosum. At alam din yan ni Coach Willie Wilson, kaya nga gusto niya siguraduhin na itong Phoenix Fuel Masters magiging mas ready na sa mga darating pang nilang laban, lalo na at medyo nagkasunod-sunod na rin iyong kanilang mga talo. At bago tayo magtapos ay batiin muna natin yung ating mga taga-subaybay katulad nila RG Bueno, si Anthony Alon, si Michael D, si Ronald Berbosidad, si Malyari Mascareñas, si Dalmacio de Guzman, si Jose Pineda, pinabati din natin si Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, pati na rin si Katsakino Dokusin, si Amo Marlu, si Judy Villarosa, si Juan Solegue, Teresita Danieles, si Romeo Conchada at yung iba pa.